Kaya yung iba, binlock ko na nga eh. Kasi ako na mismo ang nang-block. Dahil ayoko na silang pahirapan pa na mamili kung iba-block ba nila ako o hindi. Kasi merong isang kapatid 2 days ago na nag-message na tumawag sa akin. Umiiyak, kumahagulgol, bro, alam niyo po, suspendido po ako ngayon kasi biruin mo, dinalaw niya lang yung mga kapatid na merong duda para mapagbalik loob niya. After that, sinuspindi siya. Tapos yung anak niya, kumo meron siyang katungkulan sa lokal, nakita niyo yung pangalan, yung billboard na pangalan ng mga kapatid, wala na yung pangalan ng tatay niya. Nakakadurog ng puso. Nakakadurog ng puso ang ginagawa ngayon ng mga namiminuno dyan sa MCGI. Hindi nyo mapapaniwala yung mga taong nagsasadyos talaga. Kaya yung mga KNP dyan, kung mahal ninyo ang kaluluwa, kung mahal ninyo ang kaluluwa ng mga magulang ninyo, ng mga anak ninyo, ng mga pamilya ninyo, manindigan kayo sa katotohanan. Manindigan kayo sa katotohanan. Magpakalalaki kayo. Magpakalalaki kayo. Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ganito? Siguro kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia eh. Roma 8:28, lahat ng bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Sabi ng kapatid na Eli, patunayan mo lang na iniibig mo ang Diyos, lahat ng mangyayari sa iyo, ikakabuti mo. Sinampalatayanan ko yon, yung salita ng Diyos na yon na sinabi ni Brad Eli. Ngayon, anong connection dun sa tanong ni Brad Ezekiel Guillermo Pedro? Bro, bakit po tayo umabot sa ganito? Nakakalungkot po kasi nanahimik naman po ako kahit niloko ako nung nanay ni Brad Daniel, hindi binigay yung commission ko, pinagsisira ako. Ngayon, como hindi siya makapagbangong puri doon sa mga saksi, sinisiraan ako kung kani-kanino. Lumayo na nga ako eh. Nagparaya na nga ako eh. Nananahimik na nga ako dito. Tapos maririnig ko pa kung kani-kanino na sinisiraan ako. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yung anak mo nangunguna sa isang samahan na ang pakilalay sa Diyos, tapos ikaw ang number 1 sinungaling? Kanino ka niyan? Sa Diyos ka ba o sa demonyo? Tapos sabi nung isa, meron din tayong utang na loob dyan dahil kahit papaano kinasangkapan siya ng Diyos. Ganun ba? Ganun ba ang Diyos? Hindi ganun ang Diyos na nakilala ko. Ang Diyos na nakilala ko mayroong delikadesa. Yung Diyos na tinuro ni Brad Eli may delikadesa. Bakit? Nung nagkasala si Haring David, hari yon. Hindi po pwede na salangsangin mo yung hari. Pero may naglakas loob na salangsangin at ipakilala dun sa hari na yon yung kasalanang nagawa ni Haring David. Ang sabi niya, alam mo, mali yung ginawa mo, Haring David. Kinuha mo yung asawa ng yung general. Hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung anong talata yon. Hindi naman po ako ganun kaano sa Biblia. Pero by heart, alam ko yung mga diwa na nakasulat sa Biblia sa awa ng Diyos. Sabi nung naglakas loob na sabihin kay kay Haring David, yung kanyang pagkakasala. Alam niyo po, kinilala ni Haring David yung kanyang kasalanan. Anong sabi niya? Panginoon, patawarin mo ko. Gumulong siya sa alabok. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ngayon, kung pagmamatigasin mo, kapatid na Daniel, Brad Daniel, kung magmamatigas ka, na edited lang lahat ng mga picture na yon, ayan, may mga saksi na mga kapatid na nagpunta sa Brazil. Pati yung Area 52, hindi nyo mapapasinungalingan yon. Bakit magsisinungaling ka pa? Brad Daniel, ba't ka pa magsisinungaling? Ganun ba
kawalang halaga yung mga kaluluwa ng mga kapatid. Go ahead, make my day. Kalaban ka ng Panginoong